Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y, "Guro." "Halikayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. Nasa ika-4 na araw po tayo ng Enero ng ating pong pagdiriwang din ng bagong taon. At sinasabi din sa atin, na nawa mas mapagnilayan natin ang mga salitang ating naririnig para maging gabay natin sa buong taong ito ng 2024. Sundan lang natin ng kaunti po ang kwento at nawa makita natin kung ano ang nais na ituro sa atin o nawa may matutunan tayo. Sa pagpapatuloy ng kwento sa ating pong ebanghelyo mula kay San Juan, muli si Juan Bautista ay nabanggit dito. Si Juan Bautista may mga kasama din. May mga tinatawag din siyang tagasunod o alagad. Pero malinaw kay Juan Bautista kung ano ang kanyang role, kung ano ang kanyang misyon. Yan ay ipakilala ang Mesiyas kapag ito ay dumating na. Kaya nga siya ang boses, siya ang tinig. At nang makita niya si Jesus, binanggit niya sa kanyang mga alagad, ito ang kordero. At yung dalawang alagad na naririto ay lumipat o sumunod kay Jesus. Na makita nila kung nasaan si Jesus, itong isa sa mga alagad na si Andres ay pumunta sa kanyang kapatid, ipinakilala si Jesus. At nakilala ni Simon si Jesus at doon ay nagkaroon din ng pagbabago sa buhay ni Simon. Kaya mula sa pagiging Simon, siya ngayon ay tinawag na Pedro. Na siya naman talagang ating pinaka-goal, ang makilala, ang ipakilala si Jesus sa mga tao. Hindi ang sarili natin ang makilala, kundi si Jesus. Ang isang katangian po na hinahangaan ko dito kay Juan Bautista ay yung bang hindi pagiging possessive. Yung hindi pagiging, yung controlling na akin lang kayo. Yung hindi magseselos, hindi ma-insecure, hindi magagalit. Yung bang
nilet go niya ang kanyang mga alagad patungo kay Jesus. Dahil alam niyang yun naman talaga yung nararapat. Kadalas ang problema kasi natin, no, kapag tayo po ay naniniwala sa atin pong sarili na tayo ang magaling, tayo yung mahusay, kapag mayroon pong may lumalapit o dumarating, umiiral minsan, no? Gaya ng nabanggit ko nitong nakalipas na araw, pag umiiral yung insecurities mo, tapos magsiselos ka, magagalit ka doon sa circle of friends mo, magagalit ka doon sa mga dating sumusunod sa iyo kasi meron na silang bago. Pero itong kay Juan Bautista, siya mismo ang nagturo, siya mismo ang naglapit sa kanyang mga alagad patungo kay Jesus. Nakukuha ba? Naintindihan ba? Isa yan sa, baka lang, no? Isa yan sa mga naging problema o nagdulot sa iyo ng kalungkutan nitong nakalipas na taon. Na okay lang, no? Okay lang kasi nagkaroon na kayo ng panahon, nagkaroon kayo ng oras, na ibigay mo naman kung ano ang dapat mong ibigay, kung kinakailangan. May mga panahon na kailangan ninyong maghiwalay, may mga panahon na kailangan mo nang i-let go ang mga taong ito sa buhay mo. Kasi ikanalulungkot mo lang at isip ka ng isip na baka mas mabuti, no? Mas mapabuti. At yun naman talaga ang dapat na hinahangad natin. Mas mapabuti ang isang tao kung siya po ay pupunta doon sa ibang parabang baka mas lumago pa. Diba? Kung kukontrolin mo, kung pipigilin mo ang isang tao, pwedeng anak mo, pwedeng kaibigan mo, hindi mo pinaalis kasi natatakot ka na baka mag-isa ka, baka ikaw na lang. Katuloy sila, napipigilan sila na mas mag-grow o mas mag-develop pa. Yung makarating pa ng ibang lugar, pero dahil pinipigilan mo, dahil nga, siguro, pwedeng baka naging makasarili tayo ng 2023. Ito, no? Yung daloy sa nangyari kay Juan at sa kanyang mga alagad. Makikita natin at nakita naman natin ano nangyari kay Simon o sa mga alagad ni Juan Bautista dati. Sila ngayon ay mga napabilang na sa mga haligi ng simbahan. Kaya baka lang po, no? Okay lang. No? Kung mahirap kasi yung maghihiwalay kayo, mahirap yung tatapusin nyo ang inyong ugnayan dahil lamang sa yung hindi naging smooth o hindi naging maganda kasi ayaw mo silang i-let go. Ayaw mo silang lumipat sa iba. Ayaw mo silang humanap, no, ng ikalalago nila. Baka yung relasyon ninyo, no, baka hindi nakakabuti. Pagnilayan natin ng mabuti itong halimbawa na ipinapakita sa atin ni Juan. Ang isang malinaw, hindi dapat patungo sa atin ang ating mga ginagawa, kundi ito ay mas maglapit nawa, hindi lang sa atin, maging sa mga taong sumusunod sa atin sa tunay at iisang Diyos na dapat nating kilalanin. Amen.